Sa unang tingin, akala mo mga Chinese na nagbabakasyon sa Pilipinas ang kumpol ng mga kalalakihan na ito sa NAIA Terminal 1, Huwebes ng umaga, December 14. Ngunit, tali ang kanilang mga kamay at bantay sarado ng mga pulis. Sila ay mga pogo worker na ayon sa gobyerno ay sangkot sa iligal na mga transaksyon dito sa Pilipinas. 180 sila na ipinareport ng Bureau of Immigration pabalik sa China. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK, mas marami pang illegal pogo workers ang i-deport. Ngayon, meron tayong 180 and then meron pa tayong kulang-kulang na 200 siguro sa mga darating na araw o weeks. Ang 180 na Chinese ay kabilang sa mga naaresto sa scam hub na may pogo prostitution din at torture chamber sa Pasay City. Matapos ang raid ay deklarado silang undesirable alien dahil nadiskubreng wala silang visa at permit para manatilit magtrabaho sa Pilipinas. Inilagay rin sila sa blacklist para hindi na makabalik pa sa bansa. Pagdating sa China ay doon sila ikukulong at mahaharap sa mga kaso. Oo, bawal ang sugal sa China and hindi nila inaalaw yung mga pogo operations sa China. So, kagaya ng sinabi ko kanina, medyo takot nga itong mga to na bumalik sa China kasi mahigpit sila doon. Samantala, nilino naman ni Yusek Cruz na may koordinasyon sa Chinese Embassy ang deportation ng Chinese workers. Sa katunayan, ang embahada pa nga raw ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon sa tunay na pangalan ng pogo workers na na-deport. Nung pumasok kasi sila rito, they're using different names. So, tsaka yung mga fake identities. So, nung biometrics na sila ng Chinese authorities, lumalabas yung totoong pangalan nila, even yung mga crimes kung saan involved sila, lumalabas din doon sa China. Tiniyak naman ng PAOK na magpapatuloy ang operasyon ng pamahalaan kontra illegal pogo operation sa bansa.